Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga kababayan, nabangag na, nako, wow, family reunion sa Kamara. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sawa ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin ito. Mukhang nabangag na naman si President Bongbong Marcos Jr. dahil po sa balitang ito. Ito po mga kababayan ang balita. Sabi po dito, idineklarang walang pasok ang araw na walang pasok. Nako po. Ito po mga karibin natin. Idineklara ni Pangulong Marcos Jr. ang linggo, July 27, 2025 bilang special non-working holiday sa buong bansa bilang pagkakaisa sa mga miyembro ng INC. Anong masasabi niyo mga karibin natin? Idineklarang walang pasok ang linggo. Okay? Di ba wala naman talagang pasok ang linggo, mga kababayan? Ganito po. Ito po ang magpapatunay, no, mga kababayan, na hindi po attentive ang ating Pangulo. Biruin mo. Idideklarang holiday ang walang pasok. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga karibin natin? Kaunting ano naman yan. Hindi naman yan seryosong issue. But still, no? Kung ganyan po mag-isip ang ating Pangulo, wala tayong magagawa. Alright? Ito pa mga kababayan, family reunion sa Kamara. Ayan. House of Romualdez. Yan, House of Romualdez. Family reunion sa Kamara. Yan po ang balita mga kababayan. Nagmistulang family reunion ng mga Romualdez ang mababang kapulungan matapos formal na bumalik si Yeda Romualdez bilang nominee ng Tingog Party List. Ayon sa desisyon ng COMELEC, si Yeda ang papalit bilang nominee number 3 matapos magbitiw ang kapatid niyang si Marie Calatrava at ang dalawang iba pang nominees ng Tingog. Yan mga kababayan, family reunion na. Kasi yung anak niya rin po, nandyan sa Kamara. Ito, 3 na ang Romualdez sa Kongreso. Matapos italaga muli si Yeda bilang nominee ng Tingog kasama ang kanyang anak at ang kanyang asawang si House Speaker. Nako. Pwede nyo nang hawakan lahat ng mga bigating committee diyan po sa sa House of Representatives, di ba? O si Yeda for example lang, si Yeda Romualdez ang ilalagay sa maging chairperson ng Committee on Appropriation, di ba? Tapos ito namang sa yung anak niya naman saan pwede ilagay, di ba? Tapos si Sandro pa. Nako. Pwede na kayong pwede na kayong magnakaw ng hindi nalalaman ng taong bayan. Kaya, di ba? Pwede yun kasi sila lang, di ba? Sino pa ang titingin? Sino mag-oversight sa kanila? Wala. Lahat ng mga dyan, mga buhaya dyan, parang kakampi na nila dahil sa pera. Di ba? Pera man yung ayuda, mga kababayan. Pera din yung mga budget. Alam nga namang hindi pera ang budget, di ba? So, dahil sa budget, dahil sa pera, dahil sa korupsyon, dahil sa mga kurakot, tingnan nyo ang bansa natin ngayon. Okay? Anyway, ano pong inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang. At eto, First Lady
Lisa Marcos nasa Saudi Arabia para makipag-banding sa mga OFW. Nako po, marami pong nag-comment dito. Medyo hindi magugustuhan ng kampo ng administrasyong ito. Sabi po dito sa nag-comment, baka may ma-overdose ha. Kasi banding yan magbabanding-banding sila mga kababayan. Baka daw may ma-overdose. Wag lang daw pupunta sa Riyadh dahil mapapahiya ang First Lady. Kasi sukang-suka ang mga taga-Riyadh na mga OFW dito po kay First Lady Lisa Arena Marcos. O kayo pong mga taga nandyan at nanonood sa Saudi Arabia. Ano po ang inyong tingin? Very comfortable po ba kayo dito sa pakikipag-banding? Gusto nyo bang makibanding dito po kay First Lady Lisa Araneta Marcos? Mag-ingat lang kayo ha. Sinasabi ko lang, mag-ingat po kayo. Kasi kamakailan lang po ay may na-overdose ha. Sana wag nyong gayahin yun, alright? Mag-banding lang kayo kung gusto nyong mag-banding, okay? Nako, bawal yata dyan yung mga ano-ano na yan mga pulburon na yan, di ba? Bawal yata yan dyan sa Saudi Arabia, okay? Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po at eto, pasadaan din po natin ito si Sir Tiglao, no? Ay mayroon pong maging pahayag, At ito pa si Senator Amy Marco din po ay hindi sasagutin ng palasyo. Ito po ang balita mga kababayan. Unahin po natin si Senator Amy Marcos. So sabi po dito sa balita, Malacanang di sasagot kay Amy kaugnay sa pagkamatay ni Paulo Tantoco. Aba. Teka lang. Senador po itong nagtatanong sa inyo, bakit hindi ninyo kailangan sagutin? Diba? Bakit ayaw nyong sumagot? Kailangan pong malaman ng taong bayan yan. Nasaan po yung accountability and especially the transparency to the people, diba? Ito po ang sabi, hindi kami gagawa ng pagpapaliwanag dahil lamang sa utos ni Numan. Grabe. Hindi ni Numan yan Senador po yan ng ating bansa, hindi po Nino man yan. Ibinigay na namin ang statement nitong Martes para paliwanagan ang taong bayan dahil sa kumakalat na fake news na ito. Disinformation. No? Huwag naman ganon. No? Irespeto nyo naman din po yung Senate, di ba? Kasi hindi naman yan basta-basta. Ibinoto rin yan ng taong bayan at may karapatan po silang mag-demand sa inyo. Di ba? Pahapyaw lang kasi. Parang hanging yung press con mo Castro. Sabi nga di ba irrelevant yung ibang mga sinasabi mo. Di ba? Kaya kailangan magpaliwanag kayo. Dito po kay Senator Amy Marcos. Kasi kung magpapaliwanag kayo ng comprehensive explanation dito po kay Senator Amy Marcos, parang nagpaliwanag na rin po kayo sa taong bayan. Ang ginawa nyo pong press con ay hindi po pagpapaliwanag, mga karibin natin. Hindi po yung pagpapaliwanag. Yun po ay pagdepensa sa First Lady. No? At eto na nga, sabi po ni Sir Tiglao, no? Rigoberto Tiglao, okay? Sabi po dito, a Senate hearing would reveal the truth. Tama, mag-Senate hearing kayo, diba? There were at least 24 people at the party under early morning. If someone was suffering a life-threatening overdose, word would have quickly spread. Oo nga No, hindi pwedeng mangyari yung na walang nakakakita kasi napakarami nyo. Di ba? They could clarify if Mrs. Marcos was present or already in her room. The palace mouthpiece claimed Mrs. Marcos had escort from the presidential security group with her. They can disclose what actually happened. The most crucial witness, of course, would be Dina Tantoco.
if her husband's death resulted from criminal negligence, a delay in seeking emergency help, she would surely acknowledge it to honor her husband's memory. Tama, mga kababayan. Yun lang, kung wala rin, marami nang speculate na or marami nang umiikot sa utak natin, no? Bakit ngayon hindi nagsasalita itong asawa ni Tantoko na si Dina Tantoko, which is siya po yung parang official ng gobyerno, di ba? Appointed po siya. Okay? So bakit hindi siya nagsasalita? Ibig sabihin ba nito, mga kababayan, kasama siya doon? Kasama siya doon sa bago ma-overdose, di ba? Nag-ano-ano pa yan. Isa ba siya sa nag-take din? Di ba? Kasi ayaw niyang malaman yung kung anong nangyari. Di ba? Kung sino ang nagbigay, saan nanggaling, paano ang proseso, anong nangyari talaga. Di ba? Kung mahal mo talaga ang asawa mo, Tantoko, Dina Tantoko, you have to speak. Para sa asawa mo. Kailangan mo magsalita eh. What happened? Pero kung maliban na lang kung mayroon kang pinoprotektahan, di ba? Mayroon kang pinoprotektahan, it's either yourself, you're protecting yourself, or you are also protecting others para hindi sila madawit. Di ba? So, meaning mga karibyo natin, ang susi para talaga lumitaw ang katotohanan dito po sa isyung ito, isa po ang asawa nang nawala, di ba? Na si Tantoko. At yung mga iba pang nasa party. Okay? Sana nga mag-imbitahan ang lahat ng ito. Pag hindi dumating, i-contempt nyo. Like what House of Representatives did, sa mga vloggers. Diba? Wag niyong sabihin, Senado, natatakot kayo sa mga taong ito. Diba? Meron pa namang kasabihan, ang batas ay para sa lahat, no? Walang pinipili ang batas. Pero kapag hindi ninyo ito inimbestigahan, mukhang hindi na kami maniniwala na ang batas ay walang pinipili. Mukhang pinipili lang ang batas kapag hindi ito naimbestigahan. Bakit? Dahil First Lady ang sangkot? Diba? Bakit? Dahil makapangyarihan ang mga involved? Ay nako. Senate President Escudero, di ba? Sumang-ayon na kayo. Dito po kaya Senator Amy Marcos mag-imbestiga na kayo. Di ba? Kahihiyan po ito ng Pilipinas sa buong mundo. Tapos hindi ninyo isosolve. Hindi ninyo iimbestigahan para hindi na maulit. Gumawa kayo ng mga batas, pagtibayin ang mga batas. Di ba? In aid of legislation. Ba? Mag-imbestiga kayo. No? Marami pong batas ang pwede ninyong maripaso. Lalo na sa illegal na droga, di ba? Anyway, ano pong inyong masasabi dyan, mga kaubayan? I-comment nyo na lang. At ito, pasadahan din po natin paghahanap ng mga sabungero diretso kahit may bagyo at sumabog ang bulkan. Ayon po yan kaya DOJ Secretary Remulla. Naku, anong pag-iisip naman ito? Ibig sabihin, itataya nyo ang buhay ng mga tauhan ninyo. Di ba? Para lang makuha ang mga bulalo dyan sa Taal. Nako, kayong mga tauhan ni Remulla, mag-ingat kayo. Pag sumabog ang bulkan at nandun kayo. Pag bumagyo at nandun kayo, kawawa ang pamilya nyo. Di ba? Ay, nako. Bigla lang pong pumasok sa isip ko, is one word lang. Kung kayo, ano po ang naisip ninyo? Nung nabasa nyo ito. Ulitin ko paghahanap sa mga sabungero, diretso, kahit may bagyo at sumabog ang bulkan. Ayon po yan kaya SOG Boying Remulla. Isa lang po ang pumasok agad sa isip ko. Desperado. No? Desperado na ito. Kailangan talaga. Before,
Before the SONA, mahuli, makuha ng mga ito. Walang maisosona ang Pangulo kapag wala ito. Ito na yata ang pinakamalaki nilang. Maliban po doon sa mga lumulutang na mga illegal na droga na nakukuha nila. Ha? Ito siguro ang medyo malaki-laking isosona ng ating Pangulo. Kaya ang isa lang po ang pumasok sa isip ko. Desperado na ito. Okay. Ito pa po mga kababayan, bago po natin i-play yung video. Nako, ito talaga, gigil na gigil ako sa taong ito, mga karibin natin. Bakit kaya ayaw niya? Ito, basahin muna natin to. Sabi po dito, nahuli pa lang as early as 2020 na hindi po kasama sa NEDA, Manila Bay Rehabilitation Master Plan ito. Pong Dolomite Beach Project. Ito pong Dolomite Project. Ibig sabihin, sumulpot na po na parang kabuti itong Dolomite Project na ito. Bakit magigil na gigil ka sa Dolomite Project na yan, mga kababayan? Itong si Terry Rendon, Representative Rendon, sinasabing sumulpot umano na parang kabuti ang Dolomite Project. Anong sumulpot parang kabuti? Bago yan naging project na Dolomite, nilinis muna yung Manila Bay. And it is part of the cleaning ng Manila Bay to make it sustainable na clean po siya. Ginawa ng ganyan para hindi na malagyan ng basura. At para magkaroon ng kaunting kaligayahan ng mga Manileño. Anyway, mga kababayan, natatawa lang ako dito kasi inayos na nga, nilinis na nga, di ba? Yun pa ang gagawan mo ng issue. Kung ayaw mo niyan at total, ikaw naman ay representative, di ba? Kung ayaw mo ng ganyan, ng klaseng paglilinis dyan sa Manila Bay, gumawa ka ng batas na ibalik yung mga basura, yung mga naunang basura, di ba? Bahala kayo kung saan kayo kumuha ng basura. Gumawa ka ng batas na lagyan ng basura ang Manila Bay. Diba? Kung ayaw mo na malinis ng Manila Bay. Kogag ko pala eh. Nakakainit ka ng ulo, hindi mo maintindihan. Hindi mo ba naiintindihan yung sinasabi mo? Hindi mo ba naiintindihan yung naging positive effect? No? Para sa tao? Para sa lugar? Diba? Ng Dolomite Beach na yan. Kung may problema ka, diba? Pwede kang pumunta dyan, magmuni-muni ka muna, and it's very good. You can think, you can solve your problem because you are thinking right. Pag nandyan ka, makaka-relax ka. What I'm trying to point out, mga kababayan, no? Malaki po ang naitutulong niyan. Hindi lang po basta-basta beach yan, mga kababayan. Hindi lang po basta-basta Manila Bay yan. It is part of our history. At marami din po, mga kababayan, no? Ang gaya na sabi ko, kung may problema ka, you can go there, di ba? Magmuni-muni ka muna, you can relax kasama pamilya mo. Yung positive effect. Ngayon, kung meron man po yan negative effect, doon ka mag-focus. Kung sinasabi mong binabaha dahil dyan, gawan mo ng paraan. Di ba? Hindi yung problema na nga, na sinolve yung problema noon, babalikan mo na naman yun. Di ba? Anyway, hindi ko lang talaga maisip kung anong iniisip ng taong ito. No? Gusto mo bang sisihin? You can directly tell us. Di ba? Kung gusto mo bang sisihin ang dating administrasyon sa Dolomite Beach na yan, sabihin mo sa taong bayan, sabihin mo sa mga taga Manila, no? Na dahil sa nakaraang administrasyon, binabaha tayo dahil sa ano na ito. Tatanggalin natin ito at ibabalik natin yung basura. Sabihin mo sa kanila. Di ba? Nakakainit ka ng ulo. Anyway, ito mga karibin natin, pasadahan po natin at bigyan po natin ng reaksyon. Ito na po. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan. Balitang pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Kahit anong pilit mong pagtakpan ng iyong sarili para lang sa mata ng taong bayan, ikaw ay malinis at hindi mo talaga mapipigilan lalabas ang buong katotohanan. Dating Senate President Juan Miguel Zubiri,
tahasang binasag na ang katahimikan at nagsalita na sa publiko. Di umano'y tinatagong baho at lihim ni Senator Risa Hontiveros binasag na sa publiko. Totoo kaya ito, mga kapanig, ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy, mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga, mga kapanig, matapos lumantad at bumaliktad si alias Rene at di umano'y fake witness na Senator Risa Hontiveros sa mundo ng social media, ay tila nakaramdam na ng pagkaawa ang dating Senate President na si Juan Miguel Zubiri kay Risa Hontiveros dahil nga mag-isa na lamang raw ito sa kanyang mga binabalak. Anya, kampanya siya ng kampanya para sa kanyang mga kandidato. Tapos sabi niya gagawa siya ng sarili niyang block, yung independent block. Ngayon mag-isa na lang siya. Ito ang matinding So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion dito kay Risa Hontiveros na iniwan ng kanyang mga kasamahan at nag-iisa na lang sa Senado, ha? Kung kailan nanalo yung kanyang mga itinuturing na mga kaalyado, ngayon naman po ay iniwan naman po siya sa kanilang mga samahan or block, mga grupo dyan po sa Senado. Okay? Ano po ang inyong opinion, reaction? I-comment nyo lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa nanakaw na tao.